And now, back to Face dito sa TV5. Hanapin mo! Sa akala mo, seryosohin ka na, Albert, hanggang tikip lang siya sa'yo. May anak kami. Kayo, may Anak lang ba gusto mo? Tandaan mo, hanggat akong tunay na asawa, kabit ka lang. Oh, kabit na akong kabit. Kabit ka lang forever. At ang mga kabit, walang pinatutunguhang mabuti. Wala akong pakialam. Ha? Tandaan mo yan. Wala akong pakialam. Hindi matanggap na ang tatay ng bata ay si Albert. Kahit ilang beses na pong sinabi ni Lady, sabi ni Cheryl, Hindi si Albert ang si naman yan. Albert. Albert. Bakit? Kung ikaw ang kainin mo. Sige na, patunayan mo paano naging si Albert ng ama ng anak mo. Kainin mo. 2 taon na daw ang kanilang relasyon, Cheryl. Kailan mo lang nalaman? February 14 lang po. Doon ko lang po nalaman. Lady, Magaling po sila paano magtago eh. naging Manahimik lang muna si ako. Albert Manahimik. ang ama ng bata? Paano mo nasabing siya? Siya na lang po Kasi naging ano ko nun eh. Ama ng batang yan. Siya po ang naging boyfriend ko. Kung sino-sino naman ang naging boyfriend Manahimik yan. ka. May ebidensya ka. Manahimik. Huwag kang gumawa ng kwento. May ebidensya ka. Hindi ba, Ay, Lady, ang kwento ng buhay mo ay dati kayong Dapat- magkasama, nagtitinda. Opo. Walang utang na Lumapit ka kay Cheryl at ang sabi mo, nabuntis ka ng boyfriend mo. Sino yung boyfriend na yun? Si Alberto po. Si Albert? Oo. Eh, samantalang mo! Oo. So alam mo, Lady, na pinagsabay kayo ni Albert? Alam ko po. Bakit ka pumayag? Aksidente lang yung nangyaring yun. Aksidente, ginusto mo rin. Paano naging kayo? Nung ano po, April 2010, Okay. niyaya po ako ni Shea sa bahay nila. Doon ko po nakilala si Albert po. Okay. Nagkaya mag-inuman nalasing si Shea. Nagkakwentuhan kami ni Albert. Naglabas siya ng sama ng loob niya sa asawa niya. Sama ng Dahil pinapabayaan naman siya ni Shea. Puro maluho kasi babaeng to eh. Ang kapal naman ng mukha mo, maluho. Ayaw nga siya magtrabaho ni Alberto eh. Sa bahay na lang siya. Ikaw ba, mas gusto mong hinihingi yung ginagastos mo o yung pinagpaguran mo? Yung pinagpaguran siyempre. Yun naman pala. Kaya lang, wala naman silang anak. Bakit pa niya magtatrabaho pa siya? Eh, anong pakialam? So ang sinasabi ni Albert, parang wala siya doon lagi sa bahay. Wala siyang panahon sa So asawa walang niya. panahon sa asawa. Okay. Wala So nang dahil sinabi ni Albert, naawa ka. Opo. Okay. So lasing kayo nung gabing yon. Oo. Anong kinalaman ng awa sa lasing? Ayan. Nagkaano alam po, nagkahulugan po kami ng loob. Dala sa Nahulog loob? kami. Tapos agad-agad may nangyari ng something-something? Opo. Paano nang gaganon? Dala lang po ng kalasingan. Dalangan, kalasingan o Dahil sa lasing kayo, may nangyari, nagka-something-something, nagtuloy-tuloy na into a relationship, agad-agad, Ano, di ko na mula maalala sa eh. something-something. By month of June, buntis na po ako noon. Oh. Doon na po, Buntis? by July, doon na po na ako. Sinasabi ba ni Albert na talagang gusto niya magkaanak? Ganon? Opo. Dahil di, Sinabi niya yan sa'yo? ang hindi maibigyan ng asawa niya. So tumira ka lang doon nung buntis ka na. Sabi mo Opo. lang yan. Okay. Dahil- So paano mo nagawa na itago ang sikretong ito kay Cheryl? Paano mo nakayanan na humarap sa kanya? Natitiis niya. At paano yung setup niyo dun sa bahay? So, nag-imbento ka ng storya. Opo, sinabi ko pong sa ibang isang boyfriend ko po na yun. Yung ex ko pong ama. Okay. Pero ko lang yun sa kanya. Dahil alam ko may mali din. Oo. Alam mo palang mali. Kaya nga eh! Bakit hanggang noong February 14 na mo asawa ko? Eh, gusto namin eh! Alam mo palang mali. Lagi kang wala eh! Isa pa lang eh. Lagi kang wala! So, ang ibig mong sabihin, lady, pag wala si Cheryl, panay ang laro niyo ni Albert. Opo. So, kahit na nung nanganak ka na dapat sana ay umalis ka na at tapos na yung mga kaganapan, Rin, kaya nga pumayag din siya bakit tumira sa bahay. doon ka pa rin tumira? Dahil po sa anak ko po. Pero ang tanong, bakit ka pumayag na ilagay ang pangalan ni Cheryl sa birth certificate? Bakit ka pumayag? Yun pong ni Albert sa akin. Hindi mo ba naisip na mawawala yung karapatan mo doon bilang isang ina?
Kaya nga po ako nagsisisi kung bakit ko pumayag na ipangalan sa kanila. Dahil, yun nga, ang nasa isip ko, Kasi anong katibayan mo ngayon na ikaw ang ina? Pwes, magdusa ka. Ha? Dapat lang sa'yo. Magdusa ka ngayon. Ano akala mo, bibigay Wala kang ko pa karapatan sa'yo? sa batang yan. Nasalo ka na! Dahil hindi ka mabuting ina ako, mabuti ka ina! Hindi mo binigay yung anak mo sa akin! Kahit mapulubi ako! So ang nakalagay lang sa birth certificate ay pangalan ni Cheryl pero ikaw ang nag-aalaga pa rin. Opo. Ilang taon na ang bata ngayon? Magwa 1 year na po ngayong katapusan. Kaya nga, pinasisweldo ang kaso, umaga ka lang nag-aalaga kayo. Parte yan sa katawan. Eh dahil, Alam mo pala eh. mahal ko si Albert. Mahal mo? Oo. Ikaw. At tanong ko sa'yo, mahal ka ba ng asawa ko? Mahal ako ng asawa mo. Paano mo nasabi? Patunayan Tanungin mo siya. Ha? Parang ang nangyari dito, Doktora Camille, parang telenovela. Na parang paano nagawang dukuhin nitong si Lady at si Albert, itong si Cheryl, at na itago nila yung sikreto ng 2 taon at nagkaroon sila ng lakas ng loob na gano'n, na tuloy-tuloy lang yung buhay nila na parang alam nila kung ano yung katotohanan pero nakaya nilang pagsinungalingan si Cheryl. Karaniwan siyang kasi sa mga ganitong klaseng discreet relationships, kaya nila talaga itago. However, may mga pagkakataon na kung minsan gusto na nilang i-reveal yung sitwasyon na kung ano man yun, ang tendency, sila mismo rin ang nagde-divulge. Parang nagbibigay sila ng hints, ng clues. Parang sa nakikita po natin, Dr. Camille, ay hindi lang doble yung sakit nito para kay Cheryl kasi bukod sa inilihim sa kanya, niloko siya ng kanyang mister, niloko siya ng isang kaibigan na pinagkatiwalaan niya na parang halos kapatid na niya. At yung isa pang masakit na katotohanan na wala pa siyang naibibigay na anak kay Albert at itong lady nga ang siyang nakapagbigay kay Albert ng anak. Gaano kahirap at kasakit ang lahat ng ito para kay Cheryl? Karaniwan kasi, Chang, alam mo kung nagkakaroon ng communication na yung open yung communication nila, sinasabi nila na naiintindihan na okay lang na walang anak, nagiging complacent ka eh. Sasabihin mo gano'n na, okay pala sa asawa ko, lalo pa talagang legal silang mag-asawa. So parang sa'yo, maganda na yung relasyon yung gano'n eh. Once na magkaroon ng ganitong klase, alam mo, ang laki-laki ng impact nito para kay Cheryl. Unang-una, parang yung self-esteem niya na nandun, biglang bumababang ganyan. Pangalawa, yung confidence sa sarili nawawala. Alam nyo, bahagi lang kayo, pero yung pinagdadaanan dito ni Cheryl, napakalaking bagay na it will come to a point na baka ma-depress pa siya. Salamat po, Dr. Camille. Kaya naman mga kasawsawan, gusto na naming marinig ang inyong opinyon sa ating kwento ngayong umaga. O mga kapatid, ngayong umaga, 2 dating magkaibigan na yung isang kaibigan tinulungan yung nasa pula. Noong ang eksena nga ay nabuntis at tinakbuhan daw ng boyfriend. Hindi alam ngayon ang tumulong na ang totoo palang kwento ay yung asawa niya ang nakabuntis. Aba, na kanino ang inyong simpatsya? Aba, pula ba o puti? Mag-photo hands nga tayo. Hane, hala, taas ang mga placard. Go! Siyang kumbinsido ang mga sausawero at sausawera na hindi dahilan ang kawalan ng anak nitong si Cheryl sa kanyang mister ang mga naging nangyaring itong gulo sa kanilang buhay. Parang sinasabi nilang, aba, malaking issue at malaking pagsisinungaling at malaking pagtatago ang ginawa. Haba, kaya ayan ang simpatsya ng mga sausawera at sausawera, syempre sa puti kay Cheryl. Sa poder niya ngayon, nakatira ang pamangkin na si Cheryl at ang kanyang apo. At laking gulat at galit daw niya nang malamang ang buong katotohanan. Narito po si Aling Julie Sono. Pasok! Aling Julie, gaano po katotoo na pinagbantaan niyo daw po si Lady? Talagang hindi po pwedeng magpapakita sila sa pamamahay ko po sa San Jose, Montalban. Kasi nakahanda po yung tubo ko at saka itak.
Naunawaan po namin na nasaktan kayo para po kay Cheryl, pero hindi mo kailangan umabot sa ganon. Tanang kalooban ng anak ko. Simula 1 taon ko palang kinuha sa nanay niya yan. Hindi ko yan pinapalampuan ng langaw at lamok. Kaya tandaan mo yan, ikaw nakakasira ng buhay ng anak ko. At saka yung Alberto na yan. Hindi po pwede talaga magpakita ito sa amin. Kasi ang bait-bait ng anak ko, inahas mo, tinaraydor mo pa. Wala niya. Sandali lang! Ang iba pang nalalaman at damdamin po ni Ate Julie, abangan nyo, magbabalik ang Face to Face. Anong gusto mo? Ikaw ang kusitiin ko kahit mga bigamin ang ginawa niyong dalawa sa anak. Albert, diretsahang tanong, sino ang tunay na ama ng batang na kay Cheryl? Facebook sausawa na mga kapatid, Rebecca Suerte. Pwede bang forever na ang F2F? Hindi ko kasi ma-imagine na mawala ito dahil sobrang nakaka-inspire itong panoorin dahil sa dami ng aral na nakukuha rito. At nakakawala ng pagod kasi lahat ng emosyon na darama rito. Basta forever akong tagahanga ng programang F2F mula dito sa Cebu. More power and God bless. Bakit